Pag-usapan natin ngayon yung pagtitinda ng bigas sa tindahan. Diyan ka lang. Yung pagtitinda ng bigas sa sari-sari store, ito yung pinaka-practical na produkto na pwede mong ibenta. Unang-una, kailangan talaga to kasi essential to sa buhay ng tao. Kumbaga, pangunahing pangangailangan siya. So, turuan ko kayo ngayon kung paano effectively magbenta ng bigas. Pero ano nga ba benefits ng pagbebenta ng bigas? Number one, laging mataas ang demand. Kasi yun nga, kailangan to ng tao sa araw-araw. Pangalawa, flexible sa quantity. Ano ibig sabihin nito? Sa atin kasi sa sari-sari store, pwede kang bumili ng 1/4, kalahati, 3/4, ganyan. Depende yun sa bibilihin lang ng customer mo. Extra benefit nito is pampalakas ng kita. Dahil nga mataas ang demand. Consistent yung pagbili ng bigas ng mga tao. Paano magsimula? Siyempre, unang-una na dyan, maghahanap ka ng supplier. May video tayo nung nakaraan kung paano effectively na maghanap ng supplier. Ilalagay ko dyan yung link. Usually dyan, maghanap ka ng supplier na wholesaler. Yung mas may discount pag mas marami kang bibilin. So, siguraduhin mo lang na malapit yung supplier mo para kung magre-restock ka, hindi ka mahihirapan. Or usually yung iba dyan, lalo pag madami kang binibili, free delivery na yan. Yung kinukuhaan namin dito dati, pag may 3 pataas na sako kang bigas na kukunin, may free delivery na. Number 2, paano mag-start? Piliin mo yung tamang bigas. Iba't ibang klase rin kasi yan. Merong premium rice, yung mga medyo mahal na yun, jasmine, dinarado. Meron naman yung mga regular rice lang like yung sinandomeng. May mga budget friendly rin like well-milled or brown rice. So ayun, dapat may mga variety ka sa pagbebenta mo ng bigas para may pagpipilian yung mga tao. Yung iba kasi sa mga bumibili, may gusto talaga silang bigas na yun lang yung gusto nilang bigas. So dapat meron ka nun. Number 3, paano mag-start? Kailangan mo ng storage. Usually yung iba nakalagay lang sa sako, tapos may price lang na nakatusok, like ganyan. Yung iba naman meron parang box na plywood na custom made na nilalagyan nila ng bigas. Ang importante sa lalagyan ng bigas kung sa start ka, dapat malayo sa nababasa na area para maiwasan yung moisture. Pag nagka-moisture kasi yan, magtutuloy-tuloy yung pagkabasa ng bigas. Paano magsimula? Number 4, alamin mo yung presyo ng bigas sa paligid mo. Kunyari may iba pang tindahan na nagbebenta dyan, pwede mo nang gayahin yun. Or kung kaya mo pang mas ibaba mo kasi yun yung kalaban mo dyan. Kasi yun nga, bigas yan, maraming bumibili. So isa yan sa advantage mo kung mura yung benta mo ng bigas. Pero syempre, wag kang magpapalugi, di ba? Number 5 is maglagay ka ng price tag. Yan yung mga sample. Number 6, kailangan mo ng packaging. Mga plastic bags. Syempre nga, iba-iba rin yung timbang ng bumibili sa'yo. Pwede yung bumili ng tingi, di ba? So, meron kang maliit, medium, at saka malaking plastic dapat. And kailangan mo rin ng timbangan. Timbangan, isa yan sa mga essential sa sari-sari store. May video din kami niyan. Panoorin mo na lang. Okay, next ito yung mga dapat mong bantayan pag mayroon kang bigas sa tindahan. Unang-unan na dyan, katulad nung sabi ko kanina, yung moisture. So, dapat malinis lagi yung paligid ng bigasan mo. Malayo sa moisture tsaka sa mga pests like rats, cockroach, ganun. Number 2 na dapat mong bantayan, yung pagtaas ng presyo. May pagkakataon kasi biglang tumataas yan. So, kailangan mo ipaliwanag sa bumibili sa'yo na, ay, tumaas po yung bigas namin, ganito na po yung price. Lalo na dun sa mga suki mo. So, dapat every time makikipag-usap ka sa supplier, magpapa-update ka ng price. Para ma-update mo din kagad yung price mo dun sa mga customer mo. Next, dapat mong bantayan, quality control. Simple lang yun. Regular mo lang i-check kung okay pa ba yung bigas mo. Kung walang moisture, kung may signs na nabubulok na siya, or yung amoy. Siyempre, huwag kang magpapasira sa customer kasi pag ibinenta mo yung gano'n, yung pangit na quality ng bigas na, di ba? Hindi na sila ulit. Bigyan ko kayo ng sample pricing kung paano magpresyo sa bigas. Ito yung sample ng prices ng mga bigas ngayon. Kung mapapansin nyo, walang specific na price o walang isang presyo lang. Kumbaga may range. Halimbawa yung mga premium rice, 55 to 65 pesos. Puhunan pa lang po yan. Again, depende yan sa lugar nyo. Kung magtatanong kayo sa akin, bakit po dito sa amin ganito, sa amin ganyan? Depende po yan sa location po. So, yung sample pricing. Ngayon, paano ka mag-a-add dyan o magpapatong? Usually dyan, 5 to 10 pesos. Kung mataas yung demand, like yung halimbawa nasa regular rice ka, tapos mataas yung demand, pwede ka na dyan, maximum na yun ha, 10 pesos lang.
Usually sa price niyan, 5 to 10 pesos lang. So bahala ka na magpatong. Again, kanina sinabi ko na rin na i-check mo yung mga kalapit mong tindahan. Halimbawa sa premium rice, puhunan mo dyan kunyari maximum at 65 kasi magandang klase yung bigas. Magkano ipapatong mo? Una, yung sabi ko kanina, tinan mo yung price ng katabi mo. Kung yung 65 pesos pinatungan niya ng 7, like 72 yung per kilo niya, pwede mo na yan gayahin. Pero kung wala mong ibang bigas dyan, na katulad ng bigas na kinukunan mo na magandang klase, sagad mo na ng 10, pwede mo benta ng 75. Again, depende pa rin. 5 to 10 pesos na tubo, pwede na yon. Kasi 50 kilos per sako. So, i-times mo yung tubo mo sa 50 kilos. Yun yung magiging pinakang profit mo per sako. Halimbawa, 7 pesos yung pinatong mo. So, 7 times 50 is equals to 350 pesos. Yun yung tubo mo per sako. Gagawa pa ako ng video kung paano magpatong sa mga paninda. So, subscribe ka lang. Comment ka rin sa baba kung nakatulong sa iyo itong video na to. May video pala ako na sample design ng tindahan na may bigasan. Ilalagay ko dyan yung link, panoorin nyo na lang. Lastly is, kailangan mo ng signage. Kailangan mong ipakita sa tindahan mo na meron kang binibenta bigas. At hanggang doon na lang, hanggang sa muli. Happy selling sa inyo lahat.